Sa bawat kasal, inaasahan ang mga sorpresa, mga regalo, salo-salo at masasayang alaala. Ngunit paano kung ang isang regalo ay may dalang lihim na magbabago sa buhay ng dalawang taong kailanmay hindi nagkakilala? Magandang araw, Angels! Isang story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Si Amanda, isang simpleng dalaga, ay biktima ng biro ng kanyang mga kaibigan. Sa isang gabing puno ng tawanan at inuman, siya'y naging regalo para sa ikakasal kinabukasan. Si Daniel, isang lalaking hindi niya kailanman inakala na magiging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ang isang gabing yon, nagbunga ng isang lihim. Ito ang kwento ng tadhana, pagkakamali at kung paanong ang isang gabi ay kayang baguhin ng lahat. Amanda, relax ka lang. Trust us, magiging masaya to. Sabay tawa ni Jonah habang hawak ang bote ng alak. Anong kalokohan na naman to? Reklamo ni Amanda habang pilit na nilalayo ang sarili. Birthday kasi ng isa nilang kaibigan at nagkayayaan sa isang resto bar. Pero lingid sa kaalaman ni Amanda, may plano ang barkada niya. Sa isang sulok ng hotel kung saan ginanap ang party, may suit na naghihintay sa kanya. Regalo ko sa groom to be bukas. Bulong ni Claudine sabay tawa. Anong klaseng biro yan? Ayoko nga. Ngunit dahil sa inuman at kantsawan, nadala si Amanda. Piniringan siya at isinakay sa kotse. Nang tanggalin ng piring, naroon na siya sa loob ng isang eleganteng kwarto. May kandila at alak sa mesa. Anong ginagawa ko dito? Pabulong niyang tanong. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang lalaking matangkad, gwapo at halatang lasing ang pumasok. Regalo ba kita? Nakangising tanong ng lalaki. Ha? Hindi, mali ka ata nang. Ngunit sa init ng gabi at tama ng alak, nalito si Amanda. Napatingin siya sa mapupungay na mata ng lalaki. Just one night. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam na ang gabing yon ang babago sa takbo ng kanyang mundo. Hindi maintindihan ni Amanda kung bakit nanatili siya sa kwartong yon. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang lalaking papalapit. Matangkad ito, moreno, matipuno ang katawan at may mapupungay na mata. Kita sa mukha nito ang hilo sa alak, ngunit halatang may lalim ang bawat tingin. Anong pangalan mo, Miss Regalo? Malambing na tanong ng lalaki, sabay ngiti. Amanda. Sagot niya, halos pabulong. Daniel. Pakilala naman ito. Ramdam ni Amanda ang init ng kanyang pisngi. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Pero tila may humihilas sa kanya na manatili. Marahil dala ng alak. Marahil dala ng kahibangan ng pagkakataon. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Amanda. Nanginginig ang boses. Ngumiti si Daniel. Hindi ko alam. Pero ngayong nandito ka na, ayokong palampasin ang gabing to. Isang halik ang dumampi sa kanyang labi. Unay marahan, tila nag-aalangan, hanggang sa naging mapusok, puno ng init. Niyakap siya ng lalaki at dahan-dahan silang bumagsak sa kama. Wala na silang narinig, kundi ang tibok ng kanilang mga puso at ang marahang patak ng ulan sa labas. Sa bawat haplos, sa bawat bulong, parang nawala ang mundo ni Amanda. Wala akong balak ulitin to. Bulong niya sa sarili habang pumipikit at hinahayaang lamunin ng sandali ang buong katauhan. Sa gitna ng gabing yon, naghalo ang init, damdamin at mga lihim na hindi pa nalalaman. Isa itong gabing babalikan niya habang buhay. Isang gabing may bunga na hindi niya inaasahan. Kinabukasan pagising ni Amanda, wala na si Daniel. Isang papel lang ang iniwan sa mesa. Salamat sa isang gabi binibini. Paalam. At doon nagsimula ang tunay na kwento ng kanyang buhay. Mabilis na pinulot ni Amanda ang papel na iniwan sa mesa. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang sulat ni Daniel. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig.
Napakagat siya ng labi. Pilit pinipigilan ang mga luhang gustong pumatak. Hindi niya inakalang ganito kabilis matatapos ng gabing yon. At mas lalong hindi niya inasahan ang bigat na dala nito sa kanyang puso. Anong kahibangan to, Amanda? Bulong niya sa sarili habang mabilis na nag-ayos at lumabas ng kwarto. Hiyang-hiya siya sa sarili. Pakiramdam niya'y napakamura niyang babae. Isang pagkakamaling dapat kalimutan. Lumipas ang mga linggo, pilit niyang ibinalik ang sarili sa normal na buhay. Pumasok sa trabaho, nakipagkita sa kaibigan. Ngunit sa bawat oras na siya'y nag-iisa, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang mga nangyari. Hanggang sa isang araw, habang nag-aayos siya ng kama sa apartment, biglang sumakit ang tiyan niya. Nahilo siya at muntik nang mahulog. Nilapitan siya ng kanyang landlady. Amanda, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Okay lang po, baka napagod lang. Ngunit sa loob niya, kinabahan siya. Hindi pa siya dinadatnan. Isang buwan na. Kinabukasan, naglakas loob siyang bumili ng pregnancy test. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinihintay ang resulta. Ilang segundo lang pero parang oras ang lumipas. Positive ang nabasa niya. Nanlaki ang mata niya. Halos mabitawan ng maliit na kahon. Hindi, imposible. Bulong niya habang unti-unting napapaupo. Doon siya napaiyak. Lahat ng takot, hiya at pangamba ay sabay-sabay bumagsak sa kanya. Anong gagawin ko ngayon? Ang gabing akala niya ay isang biro, ngayon may bunga na. Magdamag na umiiyak si Amanda. Paulit-ulit niyang tinititigan ng 2 guhit sa pregnancy test. Parang ayaw niyang paniwalaan. Pakiramdam niya, nilalamon siya ng sarili niyang konsensya. Anong sasabihin ko kay mama? Paano ko paliliwanagan to? Wala nga akong asawa. Wala akong boyfriend. Umiiyak niyang bulong sa sarili. Niyakap niya ang unan at ipinikit ang mga mata. Sa panaginip lang ang lahat. Sana pagising niya, balik na sa dati ang mundo. Pero kinabukasan, naroon pa rin ang 2 guhit, kasama ng kirot at bigat sa puso niya. Hindi siya makakain, hindi rin makatulog. Isang bagay lang ang malinaw sa isip niya. Kailangan niyang malaman kung sino talaga si Daniel. Kailangan niyang hanapin ito, hindi para maghabol, kundi para sabihin ang totoo. Hindi ko naman hinihingi ang buhay niya, pero may karapatan siyang malaman. Bulong niya sa sarili. Sa tulong ng isang kaibigan, nalaman niya ang buong pangalan ng lalaki. Daniel Ruiz, may-ari ng Ruiz Construction, isang malaking kumpanya sa Maynila. Ngunit ang mas nakakagulat, ikakasal daw ito noon, pero hindi natuloy. Nagulat si Amanda. Akala niya ay kasal na si Daniel, pero ang balita, iniwan daw ito ng nobya sa mismong araw ng kasal. Nag-al sa balutan at tuluyang naglaho. Bakit walang nagsabi? Bulong niya. Sa kabila ng kabang nararamdaman, nagdesisyon ang dalaga. Mag-a-apply siya sa kumpanya ni Daniel. Kahit anong posisyon, basta makapasok lang. Kailangan niya itong harapin. Hindi siya pwedeng magtago habang buhay. Hindi para maghabol, para sa anak ko. Buong tapang niyang nilakasan ng loob at nilakad ang direksyon ng kumpanya. Sa isip niya, ito na ang simula ng panibagong kabanata ng buhay niya. Maagang nagbihis si Amanda. Simpleng blouse at itim na slacks. Ngunit, dama niya ang kaba habang papunta sa Ruiz Construction. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaking dahilan kung bakit nagdadalang tao siya ngayon. Hindi rin niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang tungkol sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Para sa anak ko to. Mahina niyang sabi sa sarili habang nakasakay sa jeep. Pagdating sa opisina, agad siyang nagtungo sa HR department para mag-apply bilang assistant. Simpleng trabaho lang ang target niya. Wala siyang balak maging malapit sa lalaki. Gusto lang niyang makita ito at pasimpleng masabi ang katotohanan. Miss Amanda Mendez? Tawag ng receptionist. Tumayo siya at kinabahan. Ready ka na ba for the final interview? Sa office na mismo ni Mr. Ruiz. Parang biglang lumiit ang mundo ni Amanda. Hindi niya inasahan na ang mismong lalaki ang magi-interview sa kanya. Wala na akong takas. Habang nilalakad niya ang hallway papunta sa opisina ni Daniel,
Nanginginig ang kanyang mga kamay. Muling bumalik sa alaala niya ang gabing yon. Ang mga halik, ang mga yakap, at ang papel na iniwan nito. Pagpasok niya, nakita niya ang lalaking matagal niyang iniiwasan. Mas lalong gumawa po ito sa malapitan. Nakasuot ng dark blue suit, seryoso ang muka at abala sa pag-check ng mga papel. "Good morning, sir." Pilit na bati ni Amanda. Napatingin si Daniel. Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Amanda Mendez?" Tanong nito. Parang gumuho ang mundo ni Amanda sa titig ng lalaki. "Upo ka." Malamig na utos ni Daniel. Hindi nagpakita ng pagkilala. Doon naisip ni Amanda, hindi siya naalala ng binata. Naupo si Amanda sa harap ni Daniel. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ramdam niya ang malamig na aircon sa opisina, pero tila nagpapawis ang kanyang palad. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Takot, kaba at pagkalito. "May experience ka ba sa administrative work?" Tanong ni Daniel. Seryoso ang muka habang binabasa ang resume niya. Oo sir. Sa dati kong pinagtatrabahuhan." Mahinang sagot ni Amanda. Hindi niya maintindihan kung bakit tila wala man lang bakas ng pagkilala si Daniel sa kanya. Parang estranghero siya sa paningin ng lalaking. Minsan naging bahagi ng kanyang gabi. "O sige miss, welcome to Ruiz Construction." Uwi ka ni Daniel matapos pirmahan ng application form. Nagulat naman si Amanda. Ganun lang kadali? Aniya sa sarili. "Salamat po sir." Tumangulang si Daniel at bumalik sa pagbabasa ng papeles. Hindi na siya tiningnan. Umalis si Amanda sa opisina. Ramdam ang bigat ng puso niya. "Hindi niya talaga ako naalala." Bulong niya. Kinabukasan, pumasok si Amanda sa opisina bilang bagong assistant ng isa sa mga department ng managers. Doon, unti-unti siyang napansin ni Daniel. Kapag dumadaan siya sa lobby, napapatingin ito. May mga pagkakataon ding nagkakasalubong sila ng tingin at parang may pamilyar na pakiramdam si Daniel, pero hindi niya alam kung bakit. Bakit parang pamilyar siya? Tanong ni Daniel sa sarili habang tinititigan si Amanda sa malayo. Hindi alam ni Amanda kung dapat siyang matuwa o matakot. Lihim niyang pinagmamasdan si Daniel. Sa kabila ng galit at sakit, hindi niya maitatanggi na may kakaibang tibok pa rin ang kanyang puso kapag nakikita ito. Pangit man ang simula, hindi ko alam kung saan hahantong ang kwento naming to. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lang naging magulo ang damdamin ni Amanda. Araw-araw niyang nakikita si Daniel sa opisina. Abala sa trabaho, seryoso at minsan mapapangiti kapag kausap ang ibang empleyado. Pero sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, tila humihinto ang oras para kay Amanda. Bakit ba ako ganito? Bulong niya sa sarili habang nilalagay ang mga papel sa filing cabinet. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Daniel sa tuwing dadaan ito. Parang may hinihintay siyang hindi niya alam kung ano. Ramdam niya rin ang mga palihim na sulyap ng binata. Pero hindi siya sigurado kung may ibig sabihin niyon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng file sa opisina, biglang pumasok si Daniel. "Amanda, pwedeng pakihanda yung minutes ng last meeting?" Utos nito. "Apo sir." Agad niyang sagot. Habang nilalapitan niya si Daniel, biglang nadulas si Amanda sa basang parte ng sahig. Mabuti na lang at mabilis siyang nasalo ng binata. "Careful!" Bulong ng lalaki habang nakahawak sa bewang niya. Ramdam ni Amanda ang mabilis na tubok ng puso niya. Maging si Daniel, parang napatigil sa pagkakahawak sa kanya. Ilang segundo silang nagkatitigan, parehong parang may gustong sabihin pero hindi maibulalas. "Ay, sorry sir." Mabilis na sabi ni Amanda habang lumayo. Tumikim naman si Daniel, parang nagulat sa sarili. "Walang problema, ingat ka." Sagot nito sabay talikod. Pagkaalis ng binata, napahawak si Amanda sa kanyang puso. Bakit ba ganito? Bakit kahit galit ako, may parte pa rin sa akin na gustong makalapit sa kanya? At sa loob ng kanyang tiyan, marahang gumalaw ang munting buhay na nagsisilbing paalala ng gabing pilit niyang kinakalimutan. Kinagabihan, mag-isang umuwi si Amanda sa kanyang maliit na apartment. Habang nakahiga, marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Hindi pa man halata ang kanyang pagbubuntis, ramdam niya ang presensya na munting nilalang sa kanyang sinapupunan. "Anak, anong gagawin natin ngayon?"
Bulong niya habang pinipigil ang pagpatak ng luha. Wala siyang ibang kausap kundi ang sanggol na pinagbubuntis. Wala siyang pamilya sa Maynila at ang mga kaibigan niya ay tila unti-unti na ring nagkanya-kanya ng buhay. Pakiramdam niya, mag-isa siya sa laban. Isang gabi habang naglalakad pa uwi mula opisina, ay biglang umambon. Wala siyang dalang payong at wala ring masisilungan. Mabilis siyang naglakad nang biglang huminto ang isang kotse sa harap niya. "Amanda, sakay na!" Tawag ni Daniel habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Nagulat siya. "Sir, wag na po, malapit lang naman ako." Tanggi niya. "Anong malapit? Basang-basa ka na. Halika na." Pilit ni Daniel. Wala na siyang nagawa kundi sumakay. Sa loob ng kotse, tahimik silang dalawa. Ramdam ni Amanda ang kaba habang magkasama sila sa masikip na espasyo. "Pasensya na sir, hindi ko naman po sinasadyang abalahin kayo," sabi niya. Umiling naman si Daniel. "Okay lang, di ko naman nahayaang mapahamak ka sa ulan." Tahimik ulit ang namagitan sa kanila. Tila parehong nag-iisip kung paano babasagin ang katahimikan. Minsan, napapatingin si Daniel sa kanya. Para bang may gustong itanong, ngunit hindi masabi. Pagbaba niya, iniabot ni Daniel ang jacket nito. "Gamitin mo muna to, baka sipunin ka." Kinuha ni Amanda ang jacket. Nagpasalamat at mabilis na pumasok sa apartment. Sa loob, niyakap niya ang jacket habang napapailing. "Paano ba kita makakalimutan kung ganyan ka?" At muling gumalaw ang kanyang tiyan. Tila sumasang-ayon sa kanyang nararamdaman. Mula noong gabing yon, hindi na naalis sa isip ni Amanda ang ginawa ni Daniel. Maliit man, pero ramdam niyang may malasakit ang lalaki. At dahil doon, mas lalo siyang nalilito sa nararamdaman niya. "Hindi pwede to, Amanda. Magulo na nga ang sitwasyon, dinadagdagan mo pa." Bulong niya sa sarili habang nag-aayos ng mesa sa opisina. Lingid sa kaalaman niya, si Daniel naman ay hindi rin mapalagay. Sa tuwing makikita niya si Amanda, tila may pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Lalo na kapag napapatingin siya sa mga mata nito. Para bang may matagal na siyang hinahanap doon. Isang araw, habang nasa pantry, biglang nahilos si Amanda. Muntik na siyang matumba, pero agad siyang nasalo ni Daniel na noon ay dumaan din doon. "Amanda, ayos ka lang ba?" Nag-aalilang tanong nito. Naramdaman niya ang malambot na bisig ng lalaki habang nakahawak sa kanya. Lalo siyang kinabahan. "Okay lang ako sir, baka hindi lang ako nakapag-almusal." Palusot niya. "Sigurado ka?" Tanong ulit ni Daniel. Kita sa muka ang pag-aalala. Tumango na lang ang dalaga. Ngunit habang nakahawak sa kanya si Daniel, bigla nitong napansin ang ultrasound picture na nakaipit sa pagitan ng notebook ni Amanda na nahulog mula sa kanyang bag. Napatingin doon si Daniel. "Amanda, buntis ka ba?" Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Amanda. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Parang may namuong bigat sa kanyang puso. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sir?" Halos hindi niya maituloy ang sasabihin. Parang gustong tumakbo ng kanyang mga paa, pero nanatili siyang nakatayo. Napatingin si Daniel sa kanya. Seryoso ang muka. "Kanino ang dinadala mo, Amanda?" At doon, parang huminto ang mundo niya. Parang nabingi si Amanda sa tanong ni Daniel. Kanina lang ay naglalakad siya ng tahimik. Ngayon, para siyang hinihila ng lupa para lamunin. "Amanda, sino ang ama ng bata?" Muling tanong ni Daniel. Seryoso ang tono. Ramdam niya ang nanginginig niyang mga kamay. Gusto niyang magsinungaling. Gusto niyang sabihin wala siyang alam. Pero sa loob-loob niya, ayaw niyang itago ang totoo habang buhay. Ayaw niyang lumaki ang anak niya na hindi kilala ang ama nito. "Sir, pasensya na po. Hindi ko balak guluhin ang buhay niyo." Mahinang sabi ni Amanda. Halos maputol ang boses. "Huwag ka na magpaligoy-ligoy, Amanda. Sabihin mo na." Anang binata. Unti-unting napupuno ang boses ng pagkabalisa. Napapikit naman si Amanda. Pinipigil ang luha. "Ikaw ang ama ng dinadala ko, Sir Daniel." Mahinang saad niya. Natigilan naman si Daniel sa nalaman. Parang huminto ang oras sa pagitan nilang dalawa. Wala ni isang imik si Daniel.
Tila hindi makapaniwala sa narinig. Ramdam ni Amanda ang panginginig ng kanyang katawan. Parang gusto niyang tumakbo palabas ng opisina at magtago na lang sa isang sulok. Paano? Kailan? Garalgal na tanong ni Daniel. Yung gabi bago ka ikasal, biniro ako ng mga kaibigan ko. Ako yung regalo sa iyo sa hotel. Hindi ko rin alam na ikaw pala si Daniel Ruiz. Paliwanag ni Amanda habang tuloy-tuloy ang luha. Halos mapaupo si Daniel sa narinig. Hawak ang sariling sentido, pilit inaalala ang gabing iyon. Hindi ko na maalala ang gabing yon. Basta ang alam ko lang, malakas ang pakiramdam ko nang makita kita dito sa opisina. Pero kung totoo to, hindi kita pababayaan, Amanda. Lalo ng bata. Mariin niyang sabi. Napahagulhol na ng tuluyan si Amanda. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakampi siya. Hindi ko rin alam kung paano, pero pipilitin kong panagutan to, Amanda. At sa wakas, ang lihim na matagal niyang kinikimkim ay nabunyag na. Makalipas ang ilang saglit ng katahimikan, pumuntong hininga si Daniel. Tila napakalaking bigat ang biglang bumagsak sa kanyang balikat. Hindi man niya matandaan ng gabing yon, malinaw ang responsibilidad na kailangan niyang harapin. Amanda, ayokong isipin mo na pinabayaan kita. Hindi ko rin ginusto ang nangyari. At alam natin pareho na dala yun siguro ng kalasingan. Pero kung may anak tayo at ako ang ama, handa akong panagutan ka at akuin ang responsibilidad sa bata. Ayokong lumaki na walang kikilalanin na amang anak ko. Mariing sabi ni Daniel habang nakatitig sa kanya. Napapikit naman si Amanda. Hindi malaman kung matutuwa o mas lalong maiiyak. Sir, hindi ko kailangan ng awa o responsibilidad na pilit. Kaya ko to mag-isa. Gusto ko lang malaman mong totoo. Mahina niyang sabi. Umiling si Daniel. Hindi mo na kailangan tawagin akong sir. Daniel na lang. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Daniel. Hindi ngiting pang negosyo o pang boss, kundi ngiting may lambing at may pag-aalala. Gusto kong alagaan ka at ang anak natin. Kahit pa hindi natin sinasadya, hindi natin pwedeng talikuran ang buhay na binigay sa atin. Napaiyak si Amanda. Parang biglang gumaan ang bigat na ilang buwan niyang dinadala sa puso niya. Salamat, Daniel. Pero sana, wag mong gawin to dahil lang sa bata. Ayokong pilitin mo ang sarili mo. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, Amanda. Pero sa tuwing nakikita kita, parang may hinahanap akong parte ng buhay ko na nahanap ko lang sa'yo. Na parang ang gaan ng takbo ng buhay ko pag nakikita kita. Seryosong sabi ni Daniel. Ramdam ni Amanda ang katapatan sa boses ng binata. Kahit masakit ang nakaraan, naramdaman niyang may pag-asa pa lang mabuo ang mundo nilang dalawa. Sa sandaling yon, nagdesisyon silang mag-usap at planuhin kung paano haharapin ang panibagong yugto ng buhay nila. Hindi na bilang estranghero, kundi bilang magulang ng sanggol na magbubuklod sa kanila. Kinabukasan, maagang dumaan si Daniel sa apartment ni Amanda. May dala itong mga prutas, vitamins at ilang gamit para sa dalaga. Nagulat naman si Amanda sa ginawang pagbisita ng binata. Daniel, anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang pinagbubuksan ito ng pinto. Sinabi ko na, diba? Paninindigan ko kayo. Sagot ng lalaki. Seryoso ang muka. Napabuntong hiningal si Amanda. Hindi niya inasahan na ganito kabilis magbabago ang ihip ng hangin. Dati, pilit niyang kinakalimutan ang lahat. Ngayon, heto si Daniel. Pilit na pumapasok sa buhay niya. Hindi mo na kailangan gawin to. Mahinang sabi niya. Gusto ko, hindi lang dahil may anak tayo, kundi dahil ayokong hayaang mag-isa ka sa ganitong sitwasyon. Tahimik ang dalaga. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Pero ramdam niyang totoo ang sinasabi ng binata. Amanda, seryosong sambit ni Daniel. Handa akong pakasalan ka para sa anak natin. Bigla namang natigilan si Amanda sa narinig. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Masaya ba siya? Natatakot? O naguguluhan? Pero bakit, Daniel? Hindi naman natin kailangan pilitin ang bagay na yan. Sagot niya, pilit nilalabanan ng pagkalito. Hindi pilit, Amanda. Hindi ko rin alam kung anong meron sa'yo. Pero mula nung gabing yon at mula na makilala kita, parang may hinahanap akong dahilan para itama ang buhay ko
Baka ikaw na yon. Napaluha si Amanda. Sa tagal ng panahong ininda niya ang bigat ng lihim at takot, ngayon tila binibigyan siya ng tadhana ng pagkakataon para lumaya. Pag-isipan mo muna, Amanda, pero sana itama ang maging desisyon mo, lalo na para sa ating anak. Handa akong maghintay, Amanda. Huling sabi ni Daniel bago tuluyang umalis. Habang nakatingin sa dala nitong prutas at gamot, pinahira ni Amanda ang luhang pumatak. Pwede palang mangyari to? Simula nang aminin ni Daniel ang intensyon niyang panindigan si Amanda at ang sanggol, tila unti-unti na ring nagbabago ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Kung dati formal at mailap si Daniel, ngayon ay ramdam na ni Amanda ang kakaibang lambing at pag-aalaga nito. Amanda, huwag ka na maglakad mag-isa pa uwi. Hatid na kita. Sabi ni Daniel isang hapon matapos ang trabaho. Daniel, ayos lang ako. Baka sabihin ng mga tao. Hayaan mo sila. Mas mahalaga kayo ng anak natin. Sagot ng binata, sabay abot ng maliit na paper bag. Pagbukas niya, may prutas, vitamins at isang maliit na stuffed toy na kulay asul. Para kay baby. Nakangiting sabi ni Daniel. Napangiti naman si Amanda. Hindi niya akalaing mararamdaman niya ulit ang ganito kasaya. Sa kabila ng lahat ng sakit at takot na pinagdaanan niya, heto't unti-unting bumabalik ang kulay ng mundo niya. Isang gabi, nag-aya si Daniel na kumain sila sa isang maliit na restaurant sa tabing dagat. Tahimik ang lugar. Simple, ngunit may katahimikan na parang kay sarap damhin. Habang kumakain, nagkukwentuhan sila tungkol sa simpleng bagay. Paboritong pagkain, kabataan at mga pangarap. Alam mo ba, pangarap ko talagang magkaroon ng anak. Yung tipong may tatawag sa aking daddy. Sabi ni Daniel habang nakangiti. Natawa si Amanda. Bakit parang hindi ko na ma-imagine na ikaw ay lalaking seryoso sa opisina, pala daddy material pala. Ngumiti si Daniel. Dahil siguro, ngayon ko lang natagpuan ng babaeng kaya kong alagaan. At sa gabing yon, naramdaman ni Amanda ang isang damdaming pilit niyang iniiwasan. Ang mahulog sa lalaking, minsan naging isang gabing alaala niya. Pag-uwi ni Amanda mula sa simpleng date nila ni Daniel, tila hindi siya mapakali. Habang nakahiga, paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ng binata. Sa bawat ngiti, sa bawat sulyap, parang unti-unting binabasag ni Daniel ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Amanda, anong ginagawa mo? Baka nagpapahulog ka na naman sa maling tao. Bulong niya sa sarili habang yakap-yakap ang stuffed toy na binigay ni Daniel. Ngunit kahit anong pilit niyang pigilan, hindi niya maitatanggi. Mahalaga na sa kanyang binata. Hindi na lang dahil sa batang dinadala niya, kundi dahil ramdam niya ang unti-unting pag-aalaga, paggalang at pagmamahal na ibinibigay nito. Kinabukasan, habang nasa opisina, biglang nagpasundo si Daniel kay Amanda sa intercom. Sir, pinatawag niyo po ako? Tanong niya, pilit na tinatago ang kaba. Amanda, may gusto sana akong sabihin. Sabi ni Daniel na tila nag-aalangan. Ano yon? Sagot niya. Tumayo si Daniel mula sa kanyang upuan at lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero hindi na kita kayang alisin sa isip ko. Hindi lang dahil sa bata, kundi dahil sa'yo. Gusto kitang mahalin, Amanda, at sana ibigyan mo ko ng pagkakataon para makapasok sa buhay mo. Hindi ako perpektong tao, pero gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama at asawa sa'yo. Nagulat si Amanda. Parang huminto ang mundo niya sa mga salitang binitawan ni Daniel. Hindi niya inakala na maririnig niya ang ganito mula sa lalaking minsan naging estranghero sa kanyang buhay. Daniel, huwag kang magbiro ng ganyan. Mahina niyang sagot. Hindi ako nagbibiro, Amanda. Kung papayag ka, gusto kitang pakasalan. Hindi dahil sa bata, kundi dahil mahal na kita. At sa mga salitang yon, parang gumuho ang lahat ng takot ni Amanda. Muling umusbong ang pag-aasang minsan na niyang tinapon. Hindi makapaniwala si Amanda sa narinig. Ang lalaking minsan niyang kinatakutan, unti-unti niyang minahal at ama ng dinadala niya. Ngayon nagsasabing mahal na siya. Daniel, sigurado ka ba? Hindi biro to. Paano kung pagsisihan mo balang araw? Nangingilid ang luha ni Amanda habang nagsasalita.
Lumapit si Daniel at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Mainit ang palad nito. Ramdam niya ang katapatan sa bawat haplos. Amanda, hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero ang totoo, hindi lang ikaw ang binago ng gabing yon. At lahat ng nangyari sa atin na gabing yon ay bigla kong alaala. Ako rin, nung iniwan ako ng dati kong nobya, akala ko wala nang halagang pagmamahal. Pero nung nakilala kita, parang binigyan ako ng dahilan para muling maniwala. Napaiyak si Amanda. Hindi niya akalain na ang isang gabing biro ng kapalaran ay hahantong sa ganitong pag-amin. Kung pagbibigyan mo ko, gusto kitang alagaan, kayo ng anak natin. Sa hirap, sa ginhawa, hindi lang dahil sa responsibilidad, kundi dahil mahal na kita. Ngumiti si Amanda, puno ng luha ang mata. Tinanggap niya ang alok ni Daniel, hindi dahil napilitan siya, kundi dahil alam niyang mahal niya na rin ito. Mahal na din kita, Daniel. Buong puso na saad ng dalaga. Labis naman ang kasiyahan ni Daniel, marahan niyang dinampian ng halik si Amanda na buong puso naman itong tinugon. Lumipas pa ang mga buwan. Isinilang ang isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Alexander, hango sa salitang protector. Sa araw ng binyag, iniharap sila ni Daniel sa altar. Sa harap ng Diyos at pamilya, pinangako nilang aalagaan nilang isa't isa at ang munting biyaya ng tadhana at magsasama hanggang wakas. Minsan, ang mga hindi inaasahang pangyayari ang nagiging dahilan para matagpuan natin ang tunay na kaligayahan. Ang pagkakamali ng kahapon, maaaring maging biyaya ng bukas. At ang pag-ibig, kahit saan, kahit kailan, basta totoo, magtatagumpay. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Amanda at Daniel. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga love story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.